Nung minsan po na nag-a-analyze ako sa mga magagandang bagay na ang Diyos lang ang makakagawa, marami pa akong natutunan kung paano tayo makakaahon sa malalalim na pagsubok o mga testings sa buhay po natin. Ang isa na alam kong magugustuhan po ninyong lahat ay totoo po na ang Diyos ay nagbibigay ng reward. Tama po ang narinig nyo na ang Diyos ay nagbibigay ng reward. Kung ano ang sinabi niya, yun po ang gagawin niya. Kapag sinabi sa salita niya na ang Diyos ay sigurado na nagbibigay ng reward, makakaasa po tayo rito. Romans 2 verse 6 says, "For God will reward each of us according to what we have done." So, maganda pong mitiin nating lahat ay ang reward ng Diyos gawa po ng pagsunod natin sa Kanya. Well, paalala lang po sa lahat na ang siguradong bibigyan niya po ng reward ay ang mga sumusunod sa mga batas niya. Kung mapapansin po ninyo, ganyan din ang kalakaran sa mundo natin. Ang tumatanggap ng reward o award ay yun lamang may nagagawang tama at makakabuti sa kapwa-tao. Ganon din po sa Diyos. Sa Diyos, mahalaga po sa Kanya ang pagbibigay niya ng reward o blessing. Kaya kahit po ang mga makasalanan ay binigyan niya ng chance para makatanggap nito. Well, yan po ang dahilan kaya mula sa langit, bumaba po si Jesus, bumaba siya rito sa lupa para po bayaran ang kasalanan po nating lahat. Kaya inalay niya ang buhay niya sa cross para tayong lahat na makasalanan ay mabigyan ng pagkakataon na makatanggap ng lahat ng rewards o blessings niya sa lahat po ng makikipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin, tatanggapin po siya, si Jesus, bilang Diyos at nagligtas, naglinis ng kanilang o ating mga kasalanan na ang parusa ay kamatayan. Yan po ang sinasabi sa Romans 6:23. Ang sabi roon, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Well, kapag sinabi pong nilinis ka na ng dugo ng Panginoong Jesus, ibig sabihin, ganyan siya namumuhi sa kasalanan. Isa pa, kapag sinabi na tinubos ka na po niya sa kasalanan, na kamatayan ang kabayaran, ibig sabihin, totally siya na ang nagmamay-ari sa iyo. Kapag siya na, meaning ang Panginoong Jesus na, ang nagmamay-ari sa iyo, ang gusto niya maging kamukha kanya. At para mangyari ito, gumawa po siya ng mga batas niya. Batas ng Diyos para ang tao po na tinubos niya ay mag-guide, makasunod sa mga gusto ng Diyos na tumubos sa Kanya. At para makasiguro po, ang pinadala pa niya na guide, teacher, comforter natin ay ang mismong Holy Spirit o ang banal na Espiritu. Well, bakit po paulit-ulit na sinasabi ko yan? Well, gusto ko po kasi makita ninyo ang effort ng isang banal na Diyos sa atin pong lahat na nakipag-isa sa Kanya. Yan po kasi yung
nakikita ko yung parang ang Diyos talaga, grabe yung effort niya para lang po tayo ay maging kaisa niya. Now, ngayon po na nakita na natin ang malalim na pag-ibig ng Diyos sa atin, gusto ko naman ipaalam sa inyo ang isa pang katotohanan tungkol sa Diyos na nagligtas sa atin sa parusang nakakamatay na kasalanan. Well, this time gusto ko pong mapaalalahanan kayo na ang susunod ko pong ituturo sa inyo ay ang pinakasiguradong susi o key para lubusan po kayong mapalapit sa Diyos. Lubusan kayong mapagkatiwalaan niya ng mga sikreto niya at lubusan kayong manatili sa daan ng pagpapala, hindi lang po dito sa lupa, kundi pati ang pagpasok sa langit. Kung mapapansin po ninyo, ang title ng message na ito ay Everything is a Test. Ibig sabihin, anuman ang ginagawa po natin, ay tinetest tayo ng Diyos. Siya lang ang makakagawa po nito, sapagkat siya lamang ang nakakakita ng lahat ng ginagawa natin. Ganon din ang lahat ng nakatago sa isip po at puso natin. Bakit niya po ito nagagawa? Kasi all-knowing God po siya. At sa akin pong babasahin, matutuklasan po ninyo na totoo ito. Makinig po kayong mabuti. Psalm 139 verses 1 to 24. Sa Tagalog, Salmo. Ang sabi po rito, Panginoon, siniyasat niyo ako at kilalang kilala. Nalalaman niyo kung ako ay nakaupo o nakatayo. Kahit na kayo ay nasa malayo, nalalaman niyo ang lahat ng aking iniisip. Nakikita niyo ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman ninyo. Panginoon, hindi pa man ako nagsasalita, ay alam niyo na ang aking sasabihin. Lagi ko kayong kasama at kinakalingan niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Ang pagkakilala niyo sa akin ay tunay na kahanga-hanga. Hindi ko kayang unawain. Paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandoon kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, ay naroon din kayo upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. Maaring mapakiusapan ko ang dilim na itago ako o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon. At ang gabi ay parang araw dahil para sa inyo, pareho lang ang dilim at ang liwanag. Kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha nyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga.
Nakita niyo ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat niyo bago pa man mangyari. O Diyos, hindi ko lubos maintindihan ang mga iniisip niyo. Ito'y tunay na napakarami. Kung bibilangin ko ito, mas marami pa kaysa buhangin. Sa aking paggising, ako'y nasa inyo pa rin. O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan niyo kung ako ay may masamang pag-uugali at patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailanman. Well, matyaga ko po yung binasa sa inyo para matulungan po kayo na magkaroon palagi ng kamulatan o awareness na buhay po ang Diyos. At hindi lang siya buhay, kundi buhay po siyang nagbabantay sa atin, sapagkat mahal na mahal niya po tayo. Gusto niya po ipaalam sa atin na nakikita niya tayo sa lahat ng oras para mamuhay tayo nang nakaayon sa gusto po niyang makita sa atin. Gusto niya makita ang tunay na sumusunod sa Kanya, sapagkat sa Diyos, ang tinuturing lang niya na nagmamahal sa Kanya ay yung mga sumusunod sa mga batas niya. Yan po ang sinabi mismo ni Jesus sa John 14, verse 15. Ang sabi niya, "If you love me, you will keep my commandments." Again, ang sabi ni Jesus, "If you love me, you will keep my commandments." So, kay Jesus po, matetest ang pag-ibig natin sa Kanya sa pagsunod natin sa mga inuutos niya. Kaya hindi po tayo dapat mapaniwala na okay lang sa Kanya, na hindi tayo sumunod sa Kanya sa ilang bagay na ayaw nating sundin o nahihirapan tayong sundin. Hindi po. Remember, kaya paulit-ulit ko pong sinasabi, perfect God po siya. Holy God po siya. So lahat ng sinabi na niya, hindi na pwedeng bagu-baguhin. Or else, magiging parang unstable God po siya. Hindi po ba? Hindi naman po siya tao. Diyos po siya. Perfect and holy God po siya. Tapat ang Diyos, pero ang mahigpit o strict niya sa pinapairal po niyang mga batas niya ay walang makakapagpabago. Wala po. Hindi po natin pwedeng ihalintulad ang standard ng Diyos, kahawig ng sa tao. Kaya po siya nagpakilalang ang banal at perfect po siya, hindi po ba? At kapag sinabi na niya na perfect siya, wala na pong babaguhin sa mga nasabi na niya. Well, dito niya rin po tinetest tayong lahat. Kapag ba tayo ay sobra ng nahihirapan, babakliin po ba natin ang mga batas niya? For example, kapag tayo po ay sobra ng naghihirap, sasabihin ba natin na
Siguro naman okay lang magsinungaling para makakain kami. Kasi naiintindihan naman ng Diyos ang kalagayan namin. Well, hindi po yan okay sa Diyos. Kasi sa lahat ng panahon, sa buhay po natin, sa kahirapan man o kasaganaan, sa kagalakan o kalungkutan, anuman po ang ating pinagdadaanan, lahat ay nakapailalim po tayo palagi sa test ng Diyos. Kaya po siya nagmamatsyag sa atin Kaya po tayo nakikita niya palagi. Well, sa lahat po ng bagay at sa lahat ng panahon, nakamatsyag ang Diyos. Bakit po? Ito po yung pinakita niya sa akin Kaya maniniwala tayong nakamatyag siya sa atin sa lahat ng panahon o oras. Kasi sa oras po ng pagbibigay ng reward o ng punishment, yung record po ng lahat ng ginawa natin ang ihaharap sa Panginoon para mahatulan tayo ayon sa mga ginawa nating lahat. Kaya nasabi ko sa title na everything is a test. Kaya yan po ang tinuturo ko ngayon para lahat po tayo ay maging aware na saan man tayo naroroon, anuman ang ginagawa natin, kahit naiisip natin, ang lahat ay nakalantad na po, naka-expose na sa mata ng Diyos. At ayon po sa nakikita niya sa atin, sa anumang oras, malalaman natin kung tayo ba ay pasado o hindi sa mata o sa judgment ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang Diyos po ay hindi mababaw katulad ng tao. Ang Diyos ay hindi mababaw. Kaya lang, ito po yung problema Kaya lang, ang ginawa po ng tao, binabawan po nila ang pagtrato sa pag-aaral at pagsunod sa mga batas ng Diyos. Kaya ganito po, kasama ang mundo at naghihirap ang mundo. Well, kahit po kayong nakikinig ngayon, pwede po ninyong itest ang sarili ninyo. So, una muna, sa sarili po ninyo o sarili natin. Tanungin niyo po ang sarili-sarili niyo tungkol sa pinababaw niyo po ba o pinalalim ang pagtuklas at pagkilala sa batas ng Diyos. Ano po ang ginagalingan ninyo? Yung mga tinututukan ninyong gawin sa buhay ninyo na hindi naiiwan ang, pakinggan niyo kung mabuti, hindi naiiwan ang pagtutok para matuklasan kung sino ba talaga ang Diyos. O kasama ba ninyo ang Diyos sa mga ginagawa po ninyo? Well, pwede nyo ring itanong sa sarili ninyo, paano siya nagro-rule sa lahat ng ginagawa ninyo? Kasama ba siya palagi? Nasaan ang posisyon niya sa lahat ng ginagawa po ninyo? Pinaplano nyo, mga dreams po ninyo. Kapag sobra ba kayong excited sa mga bagay-bagay na gustong-gusto nyo, kasama po ba siya? O naiisip nyo ba siya? Alam ba nyo na nandyan lang ang presensya niya palagi? Inaalala nyo man siya o hindi, hindi po siya nawawala. Alam niya lahat. Nakamonitor sa kanya ang lahat. Wala kayong kamalay-malay na lahat ng nangyayari sa inyo o sa ating lahat ay isang test na palagi nating dinadaanan.
At kapag hindi po tayo conscious sa presence ng Diyos, na palagi lang siyang nandyan, nakikita at naririnig ang lahat, hindi po natin namamalayan na ang pagtutok niya pala sa atin ay palaging katulad ng isang test. I think lahat naman po ng tao na nag-aaral, kahit matalino nga, hindi niya gusto ang mga test and examinations, especially kapag finals na, hindi po ba? Pero ang isang matalinong tao, nag-aaral siyang mabuti sa lahat ng mga itinuro na sa kanya. At ang gusto niya, ma-perfect niya ang sagot sa mga test niya. Di po ba? Walang matalinong nag-aaral o estudyante na ayaw niya ng perfect ang mga grades niya. In fact, sila yung naghahanda at tumututok sa mga itinuturo na sa kanila. Para ano po? Para makapasa sila. Para makakuha sila ng magandang trabaho at buhay in the future. So, tinatrabaho nila ito kasi mayroon silang gustong marating. Kaya, pinagtutuunan nila ng buong pansin, tutok, na makapasa sa lahat ng dapat daanang test. Well, ganyan din po ang buhay natin sa Diyos. Bawat bahagi at aspeto ng buhay po natin ay nakasentro sa lahat ng gusto ng Diyos. Na parang mga subject sa school na lahat ay gusto po nating ipasa. Well, in life, everything is like a test. Bakit po? Kasi nga, ang mata ng Diyos ay palaging nakatutok sa atin. Kung pinag-aaralan ba natin ang salita niya, mga batas niya? Pasado ba tayo? Minamaster ba natin? Minememorize ba natin yung mga tinuturo niya para maipasa natin lahat? Pantay ba ang pagtrato natin sa pag-aaral sa araling pangmundo at araling panglangit? Ngayon ba na nakikita tayo ng Diyos? Nakikita ba niya kung gaano natin ipinaglalaban na mapag-aralan ang kaisa-isang libro na nagpakilala na siya bilang Diyos ng langit at ng lupa? Ito ang Biblia. Kung matagal na po kayong Kristiyano, gaano na po karami o kalawak ang naa-apply po ninyong salita ng Diyos? Saan na po kayo nakarating sa lawak ng kapangyarihan ng salita at mga batas niya? Ano-ano na po ang nakarecord sa Book of Records sa langit na na-accomplish po ninyo at maipapamana ninyo sa inyong mga anak at pamilya? Aware po ba kayo na lahat ng natanggap natin sa ating buhay ay nakatutok ang mata ng Diyos kung paano natin ito tinatrato, pinapamahalaan at pinapalago para mabigyan ng luwalhati ang Diyos? Bilang panghuli, gusto ko po kayong pabaunan ng ilang scriptures para matulungan po kayo at mapaalalahanan na lahat tayo ay palaging dumadaan sa test sa paningin ng Diyos. Well, tinetest po niya ang ating pag-uugali at pananaw kapag tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay. Ganon din, tinetest din po niya tayo
kapag tayo ay dumadaan naman sa kasaganaan. Pakinggan niyo po ang mga talatang babasahin ko. Ang sabi sa Psalm 11:5, "The Lord tests the righteous and the wicked, and the one who loves violence, his soul hates." Sa Tagalog, ang mabuti at masama ay kanyang sinusubok. Sa taong suwail, siya'y lubos na namumuhi. In Psalm 26 verse 2, ang sabi po rito, "Examine me, O Lord, and try me. Test my mind and my heart." Sa Tagalog, Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin. Hatulan mo ang iniisip at aking hangarin. And in Psalm 11:4, it says here, "The Lord is in His holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold, His eyelids test the sons of men." In Tagalog, si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo. Doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono. At buhay dooy pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Well, sa yugtupong ito, ang minimiti ko po sa inyong lahat ay maramdaman ang sobrang pasasalamat sa Panginoon sa pagpapaalam niya sa atin kung gaano siya nag-care at nagmamahal po sa atin. Ang sabi ko nga, sino pa po ba ang ibang Diyos na nagbabantay sa atin ng katulad ng kaisa-isang Diyos sa pangalan ni Jesus? And as I end this message, wag po kayong mahiya na purihin ng purihin at pasalamatan ng pasalamatan ang Panginoong Jesus, na hanggang ngayon po ay nakabantay pa rin at nagtatawag pa rin sa ating lahat. Well, yan po ang napakahalagang mensahe na nais po niyang ipaalam sa inyong lahat, na napakahalaga sa kanyang puso. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit.
Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.